14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So, ang ating pong pag-aaralan, pamagatan po natin, tuloy-tuloy na po para at least hindi po tayo abutin ng alas 5:30. Tuloy-tuloy na po natin. So, ang ating pag-aaralan po, pamagatan po natin, holiness. Yan, nandiyan na po pala, nauna na. Yan, holiness. So, sabi ko daw, bakit kailangan daw po natin maging banal? Bakit kailangan natin magpakabanal? Bakit kailangan po natin magpakabanal? Kasi bakit po? Dahil merong nagbayad sa pagiging banal natin. Amen! Praise. Yan, sa holiness po, bakit daw po kailangan natin maging banal? Bakit kailangan natin magpakabanal? Kasi merong nagbayad ng pagiging banal natin. Sino po yung nagbayad ng pagiging banal po natin? Jesus. Si Jesus. Kaya sabi nga po, holiness is not a suggestion. Holiness is our calling, our identity, and our destiny. Sabi po dyan, yung holiness po, holiness. Yan. Yung holiness po is not a mature Christian. Hindi lang po sa mature Christian yung pagiging holiness. Yung holiness is not a pastor. Hindi lang po sa pastor. Holiness is not suggestion. Holiness is our calling, our identity, and our destiny. Sabi po dito. So yung holiness natin, ay calling po yan. Yung holiness po natin, ay yung magiging identity natin. Yung holiness po natin, yun yung magiging destiny natin. So kailangan daw po, di lang tayo may binigyan, may nagbigay sa atin ng pagiging holiness natin, may nagbayad ng pagiging holiness natin. Sabi ko, why holiness is essential? Sabi po dyan, bakit ba mahalaga ang maging banal? Tanong naman, bakit po ba kailangan mahalaga daw po ang maging banal? Kasi po yung Diyos na ating pinaglilingkuran is banal. Amen? Sabi po dyan, bakit mahalaga na tayo ay maging banal? Kasi kaya po tayo kailangan maging banal kasi ang Diyos natin, siya ang nagbayad para tayo ay magkaroon ng kabanalan sa ating buhay. Amen? Amen? Tanong ko po, kaya po ba natin magpakabanal? Amen? Tanongin ko po ulit, kaya po ba natin magpakabanal? Amen? Kasi wala ka dito sa lugar na ito kung hindi mo hihingiin sa Lord o hindi mo i-desire sa Panginoon yung pagiging holiness natin. Lalo na kung titignan po natin sa mundong ito, maraming tukso. Tama po ba? Lahat ng kinalalagyan po ng mundo ngayon o generation ngayon ng mundo natin ngayon is sobrang punong-puno ng tukso. Magbukas ka lang ng TV, makikita mo na tagang puro tukso. Magbukas ka lang ng Facebook, makikita mo maraming mas lalong tukso. Tama po ba? Magbukas ka ng social media, marami kang makikita ang tukso. Kasi pagbukas mo pa lang, biglang bumahalantad na. So, ibig sabihin yan, kaya mahalaga sa atin ang holiness. Kasi sa mundong ito, marami ng mga tukso na dumarating. Kaya kailangan mas lalo natin panatiliin ang holiness pagdating sa ating buhay. Kumbaga, magbukas ka nga lang ng TikTok, meron pa rin. Lahat ang buksan mo, meron. Kahit radyo ang pakinggan mo, meron. Kasi bakit sa radyo may drama? Sino po din kayo nakikinig ng radyo yung may drama? Yung sinasabi, akin lang ang asawa ko. May mga ganun drama, di ba? May mga tukso po. So lahat po ng bagay na meron sa mundong ito ay meron tukso. So kailangan lang po natin dahil merong nagbayad ng ating pagiging banal. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya mahalaga ang magiging holiness natin sa ating buhay. Amen? So, ang daming tukso sa mundo. Kaya sabi po yan, one holiness is essential. Bakit po ba? Sabi ito, unang-una po, sabi po sa Hebreo, chapter 12, verse 14, katulad po ng binasa ko po sa inyo kanina, sabi po doon sa Hebreo, chapter 12, verse 14, ulitin ko po, para at least tumatak po sa atin, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So, kailangan daw po natin mamuhay ng may kabanalan kasi kung hindi tayo mamumuhay ng may kabanalan, hindi natin makikita ang ating Panginoon. So, mahalaga, mga kapatid, ang holiness. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ang kabanalan. Mahalaga ang kabanalan. Sabihin mo ulit, mahalaga ang kabanalan.
po, hindi natin makikita ang ating Panginoong Jesus. Katulad po sinabi sa Hebrew chapter 12 verse 14, kung hindi tayo mamumuhay ng merong kabanalan, hindi natin makikita ang ating Panginoong Jesus. So, sabi po dito, God commands that the Christian be holy. So, utos mismo ng Diyos, utos ng ating Amang Diyos na tayo mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus, kailangan willing tayo na magkaroon talaga ng holiness. Kasi utos mismo ng ating Diyos na tayo mga tagasunod ni Kristo, kailangan willing ka rin na magbayad. Ano yung magbayad? Magbayad sa tindahan. Kasi di ba si Christ, binayad niya yung kanyang, kumbaga parang binayaran niya tayo para tayo magkaroon ng kabanalan. Binayaran niya tayo, inalay niya ang kanyang buhay sa krus para tayo po ay magkaroon ng kabanalan. So tayo, bilang tagasunod ni Kristo, kailangan willing po tayo na magkaroon ng kabanalan. Willing ka ba magbayad bilang tagasunod ni Yesu Kristo? Amen? Sabi niya, ano kayong babayaran? Amen? Kasi po, kapag tumanggap ka ng kaligtasan, kailangan magbabayad ka ngayon. Ano ba yung bayad na yun, sister? Tumanggap ako ng kaligtasan, pero ba't kailangan ko po magbayad? Kasi alam niyo po, kapatid, ang magiging bayad mo bilang tagasunod ni Yesu Kristo para tayo ay magkaroon ng holiness, kailangan magkaroon tayo ng holiness, kailangan maging disipulo ka ng ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Amen? Kasi kapag ikaw ay naging disipulo ni Christ, doon lumalaganap sa atin ang pagiging holiness. Amen? At ito yung pinag-uutos sa lahat, hindi lang sa kanyang disipulo, sa lahat ng mundo, sa lahat ng tagasunod ni Yesu Kristo, ipinag-uutos niya ito na kailangan maging disipulo tayo ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya sabi namin sa 1 Pedro chapter 1, verse 14 to 15, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Ulitin ko po, totoo po ito. Nang una, wala pa talaga tayong pagkakaunawa sa salita ng Diyos, pagkakaunawa sa pagbibigay ng kaligtasan ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi nga po, di ba, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So ano po sabi po dito sa Pedro po? Sabi po diyan, bilang masunuring na mga anak ng Diyos. Taas ang kamay. Sino ang mga masunuring anak ng Diyos? Ay wala, nakakalungkot naman po dito sa Kalasyaw. Wala po bang masunuring na mga anak ng Diyos? Kasi sabi po diyan, sabi po sa Pedro na binasa natin, bilang masunurin ng mga anak ng Diyos. So lahat po tayo ay mga anak ng Diyos. Masunurin po ba tayo? Amen! Taas po ang kamay. Uy, mayroon na. Kanina wala. So ibig sabihin, minsan masunurin tayo, minsan hindi. Yes. Amen? Amen? Kahit ako po dito po sinabi totally nakakasunod ako, hindi po. Minsan hindi talaga. Amen? So, bilang tayo daw po mga masunuring anak ng Diyos. So, kailangan po, bilang tayo masunuring ng Diyos, kailangan nandun po yung pagiging holiness natin pagdating sa Lord. Amen? Amen? Kasi dati po, hindi natin alam talaga yung kaligtasan kasi wala pa po tayo sa pagkaunawa. Dati hindi mo pa kilala si Christ. Dati hindi mo pa alam maghawak ng Biblia. Dati hindi mo nga alam magbasa ng Biblia. So, ibig sabihin, totally talaga, hindi natin talaga alam ang tunay na kaligtasan. Amen? Kaya, sabi nga po ng Lord, once na tinanggap mo ang Panginoong Hesus, tinanggap mo ang kaligtasan ng ating Panginoon, ibig sabihin, kasunod na yan, meron na tayong kabanalan sa ating katawan. Amen? Amen? Amen po? Kasi alam niyo po, ang kaligtasan ay libre na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Sino magsasabi dito may bayad ang kaligtasan? Wala po, di ba? Libre na ibinigay ng Diyos. So, ang ginawa po ng ating Panginoong Hesus, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin, para tayo ay iligtas sa kasalanan at tayo magkaroon ng kabanalan sa ating buhay. Amen? Amen? So, dati,
hindi natin alam kung ano yung tungkol sa kaligtasan, kaya minsan wala tayong sakripisyo. Amen po? Amen po? Pero alam niyo po, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, sinakripisyo niya ang kanyang buhay kung bakit tayo ay naging banal pagdating sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi dati alipin ka ng kasalanan eh. Amen? Alipin tayo dati ng kasalanan pero ang Diyos ang pumili sa'yo. Naniniwala ka ba? Dati alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng mundong ito, pero dahil ang Diyos ang pumili sa'yo, naniniwala ka ba? Amen? Amen? Dahil ang Diyos ang pumili sa'yo, kapatid, ibig sabihin niya, meron ka ng kabanalan. Amen? Amen? Kasi dapat, dahil ang Diyos ang pumili sa'yo, sino po yung magsasabi to, ang Diyos ang pumili sa Kanya? Amen. So, kapag ang Diyos ang pumili sa atin, dapat magkaroon tayo ng kabanalan sa oras na ito. Amen? Amen? Amen po? Noon kasi hindi natin alam kung ano yung tungkol dyan sa mga bagay. Pero ngayon, dahil pinili ka ng Diyos, binayaran ng Diyos ang iyong kasalanan, binayaran ng Diyos ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Ngayon, naligtas tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Sabi po sa Bible, magpakabanal kayo sa lahat ng iyong ginagawa. Amen? Ulitin ko pa, sabi po sa Bible, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong ginagawa o gagawin pa. Amen? Dahil meron Diyos na nagpakabanal para sa iyo, kapatid. Amen? Sabi po dyan, the only safe evidence that we have a saving faith in Jesus Christ is a holy life. Sabi po dito, ang pagtotoo daw po ay tiyak tiyak na tinanggap mo talaga ang ating Panginoong Jesus. Kumbaga, nananampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Once na ikaw ay nanampalataya pala, makakamit mo yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, buhay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Buhay po ang ating Diyos sa pamamagitan ng buhay na may kabanalan na nagmumula kay Jesucristo. Kaya, sabihin mo sa iyong katabi mo, ikaw ay pinili ng Diyos. Amen? Ikaw ay pinili ng Diyos para mamuhay ng may kabanalan. Amen? Kasi madaling magsabi na Kristiyano tayo. Madaling magsabi na born again ako. Madaling magsabi ng hallelujah. Kaya mo sumigaw, hallelujah. Praise the Lord. Kaya natin magsabi niyan. Pero parang ganito po yan eh. Madali tayong magsuot ng t-shirt. Tapos ang nakalagay dun sa t-shirt, I'm born again. Ganun kadali para sabihin na ikaw ay Christian. Ganun kadali para sabihin na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Pero alam niyo po, madali pong sabihin yan, madaling magsuot ng ganung damit para makilala kang born again Christian ka na. Pero ang patunay na kailangan makita sa atin ng Diyos na ikaw sa pamamagitan ng pagliligtas sa'yo ng ating Panginoong Hesus ay kailangan makita na nabubuhay ka ng may kabanalan. Amen? Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Amen? Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, ulitin ko po, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kasi hindi tayo tinawag ng Diyos sa karumihan. Amen? Amen? Hindi po eh. Napakinggan niyo po ba yung sinabi ko? Tayo po'y marumi. Amen? Sa ating karumihan, tayo ay tinawag ng Diyos para bigyan tayo ng kaligtasan. Amen? Hindi ba yung krus? Kumbaga sa krus po kasi ang ating kasalanan ay mabigat pagdating sa krus. Isa tayong makasalanan, isa tayong marumi ng araw na hindi pa natin nakikilala ang Diyos. Kaya pagdating sa krus po, napakabigat po yun. So, napakabigat sa krus yung kasalanan na dating hindi po natin kilala ang Diyos. Marami po tayong kasalanan na gagawa. So, alam niyo po, ang ating Panginoong Hesus namatay po siya para sa atin. Amen? Namatay po siya sapagkat nang namatay si Jesucristo sa kanyang sa krus po, alam niyo po ba doon sa pagkamatay ni krus dahil yun sa kabigatan na kasalanan na ginawa po natin. Pero alam niyo po, ang ginawa po ng Diyos,
Tayo po ay iniligtas niya. Tinawag niya tayo, hindi nais na mamuhay sa karumihan. Hindi niya tayo tinawag, hindi niya ninais na mamuhay tayo sa kahalayan. Pagkus, tinawag tayo ng Diyos para tayo ay maglingkod pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kumbaga nga po, kung titignan natin yung ating katabi, at lalong may inis, syempre di ba mawawala yung holiness? O huwag mong titignan yung katabi mo. Kasi baka may pagtignan mo, sabihin mo, naiinis ako sa'yo, huwag ganun. Kasi kapag sinabi mo yung kapatid, ibig sabihin yan, wala yung holy. Amen? Amen. O, tignan mo yung katabi mo na may ngiti na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Amen? Yan. Sabi mo dyan, yan po yung ating yung kailangan daw mo sa atin. Bilang tayo tinawag ng Diyos, kailangan magkaroon po tayo ng holiness. Sabi dyan, sa pagiging holiness po, merong pagsubok, may challenge. Sabi nga po, our challenges to living holy. May hamon sa mundong ito. Amen? Hindi porket na tinawag ka na nakapanig ka na sa church, nakapagsuot ka na ng t-shirt, I am born again Christian, ay akala mo wala ng hamon. Sabi nga, may hamon. May hamon ang mundong ito para ikaw ay maging banal. Hindi ganun kabilis para tayo ay magkaroon ng sobrang kabanalan. So, ibig sabihin, may hamon. May laban. Hamon na, hindi hamon. Malayo pa yung Christmas. So, amen? So, kailangan po, meron po tayong laban. Sabi nga, may challenge na kailangan. Sabi po dyan, our challenges to living holy. May hamon po ang mundo para tayo ay maging banal. Hindi tayo itinatag, hindi po ito itinago ng Bible. Sinabi po yan sa Bible, magpakabanal kayo. Tama po? Tama? Sabi nga po diba sa Bible, hindi tinago ng Diyos, hindi po tinago ng Bible yun. So sinabi po ng Bible, nilalantad talaga ng Bible, sabi niya, magpakabanal kayo. Hindi naman po sinabi ng Lord, sige, bahala kayo sa buhay niyo. Sabi ng Lord, sabi po sa Bible, magpakabanal kayo. So tahasan na sinasabi ng Bible sa harap natin, o sa tahasan na sinasabi ng Bible, na tayo ay haharap sa ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan natin magpakabanal. Amen? Sabi nga po sa 2 Timoteo chapter 3, verse 1 to 5, dapat mong malaman sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagbataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Verse 5, sila'y may anyo ng pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ito po daw po yung mga tao na gusto lang po ay lagi party-party. Ito po yung sinasabi po sa 2 Timothy, na ito daw po yung gusto lang po lagi ng mga tao na lagi ay party-party. Ito daw po yung pagdating sa huling araw, ito daw po yung gusto ng mga tao, party-party lang. Sabi ko nga po dyan, padalos-dalos, magiging mayabang, maibigin sa salapi. So lahat po yan sa huling araw, lahat po yan magaganap po talaga sa mga tao. Hindi daw po yung, sabi po dyan, hindi daw po magiging maibigin. Kumbaga, magiging mayabang. Sabi po dyan, mapagkunwari. So lahat po yan, mangyayari po yan. Kumbaga, nagkukunwaring maka-Diyos. Yan po yung sa huling araw na magkukunwaring maka-Diyos pero hindi makikita sa kanilang pamumuhay. Amen? Pero wag po kayong mag-alala. Hindi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. May solusyon dyan. May solusyon dyan. Sabi po sa Roma, chapter 7, verse 15 to 24, dito na po tayo papasok sa ating pag-aaralan. Binasa ko lang po yun. Hindi pa po yun. So, hindi ko, sabi ko, Romans chapter 7, chapter 15 to 24, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ay siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako sa mabuti nga ang kautusan. Kasi sabi po dito ni Pablo po dyan, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Hindi daw niya maunawaan yung sarili
sa flesh. Sabi po dyan, sabi niya, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat ang hindi ko ginagawa. Sabi po dyan, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, pinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. So may battle. Tama po? Amen. Sabi po verse 17, kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanan na naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawan. Makalaman, may kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magagawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masama hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Ulitin ko po ito. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na naninirahan sa akin. Verse 21, ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. So maraming tukso. Amen? Sa ikaibutulan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na sulungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanan na ninirahan sa aking katawan. Verse 24, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Sabi po ni Pablo, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip pinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. So, ibig sabihin po niya, may struggle. Ibig sabihin, sa pagdating sa katawan ni Pablo, may mga bagay na espiritu na kumukontrol sa kanya. So, ibig sabihin, sabi niya, sabi niya po doon, di ba, ang ginagawa daw niya, yun daw po ang hindi niya gusto. Pero yung dapat niyang ginagawa, yun ang kinasusuklaman niya. So, alam niyo po, katulad po ngayon, siguro sa hapong ito, katulad gusto mo siguro mag-pray, kaya lang tulog ka nga lang. Diba? Kumbaga, yan yung laban. Laban po yan sa ating katawan. Kumbaga, gusto mo mag-pray, antok na antok ka ngayon. So, kumbaga, gusto mo mag-church, kaya lang may nagaya sa'yo, mag-eat all you can tayo. Doon lang. Diba? May battle. May hamon. Amen? Nawawala na yung pagiging holiness natin kasi gusto ng kaaway na tayo tagasunod ng ating Panginoong Sus, tayo po ay magkaroon ng struggle pagdating sa ating espiritu. Amen? Amen. Kumbaga, gusto kong bumait pero di ko magawa. Parang kanta yun na. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit? Kasi nandito ka sa mundong ibabaw. Amen? Itong laman, nangingibabaw pa rin. Kaya kahit gusto mong bumait, gusto mo magkaroon ng holiness, kaya lang dahil nandito tayo sa mundong ibabaw, kaya ang laman ay nangingibabaw din. Amen? Kumbaga, gusto mong magpatawad, pero nangingibabaw pa rin yung laman. Sino po dito yung gusto niya magpatawad, pero nangingibabaw yung laman? Gusto ko siyang patawarin, pero wag na. May ganun po ba? Diba? So, may struggle sa ating espiritu. So, alam niyo po, may struggle sa pagiging holy. Sabihin mo sa katabi mo, may struggle sa pagiging holy. May struggle sa pagiging holy. Ito po ang tanong, paano po tayo magkakaroon ng pagiging banal? Yan, dito po tayo pumasok po sa ating pag-aaralan. Sabi po dyan, holiness, how does a person actually become holy? Sabi po dito, holiness